ang publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Banda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Pang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at informasyon sa inyo. Budget Tips sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Bocal. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na papakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sa bahay, hindi po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po, Newsec Goddess Hope Libira na may higit 3.5 million followers na. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama no, budget tips. Naku, 6 na araw na lamang po ay Pasko na pa. Tuwing Pasko, hindi nawawala sa tradisyon ng pamilyang Pilipino yung panonood ng mga pelikulang palahok sa Metro Manila Film Festival. Isa na itong matuturing na family bonding tuwing Pasko. Tama, mapalad tayo Eric dahil kamakailan nga ay nakasama at nakapanayam natin ang mga bida ng isa sa mga MMFF entry, ang I'm Perfect, sina Earl Jonathan Amaba, Crystal Go at ang aktor na si Sijan Haranilla. Mapapanood po natin yan mamaya lamang pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating tampok ng mga balita sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
Good news, Budget Peeps! Kinumpirma po ng Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Rolly Toledo na inaprubahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglabas po ng Administrative Order No. 40 noong ika-11 ng Disyembre 2025 na nagbibigay daan po sa pag-release ng One-Time Service Recognition Incentive o SRI para po sa mga empleyado ng gobyerno. Nagpasalamat po ang Acting Chief kay Pangulong Marcos dahil isa itong magandang balita para po sa ating mga public servants na patuloy po na inaalay ang kanilang mga oras at effort na sa pagsisilbi po sa bayan. Patunay rin anya ito ng patuloy na pagkilala at pagpapahalaga po ng ating Pangulo sa hindi matatawarang serbisyo ng ating mga lingkod bayan. Ayon sa AO number 40, ang one-time FY 2025 SRI ay ibibigay po sa lahat ng kwalipikadong kawani ng gobyerno sa iisang halaga po na hindi lalampas sa 20,000 pesos. Saklaw nito ang lahat ng civilian personnel na may regular, contractual o casual na posisyon sa mga national government agencies, kabilang ang mga nasa na state universities and colleges at government-owned controlled corporations, pati na rin po ang military and uniformed personnel, mga empleyado po sa legislative and judicial departments at iba pang tanggapan na may fiscal autonomy, local government units at local water districts. Ang FY 2025 SRI ay maaaring pagkaloob, hindi po mas maaga sa December 15, 2025. Budget Peeps, isa pang good news, makakatanggap po ng one-time gratuity pay na hanggang 7,000 pesos ang mga contract of service at job order workers ng gobyerno para sa FY 2025 matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 39 noong December 11, 2025. Sa ilalim po ng AO No. 39, ang mga COS po at JO workers na nakapagbigay ng kabuang hindi bababa sa 4 na buwang aktwal at maayos na serbisyo hanggang December 15, 2025 at may kontrata pang epektibo sa petsyang iyon ay maaaring bigyan ng one-time gratuity pay na hindi lalampas sa 7,000 pesos para sa taong ito. Binigyang diin ng Acting Chief na sa pag-aproba ni Pangulong Marcos na bibigyan ng reward ang sipag na tatanging kontribusyon ng COS at JO workers. Sa pamamagitan po nito, patuloy na nasusuportahan po ang mga katuwang sa paghahatid ng programa at serbisyo sa mga Pilipino. Saklaw ng gratuity pay ang mga COS at JO workers na kinontrata ng mga national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, at local water districts. At ito nga ay hinikayat din ang mga local government units na magbigay ng gratuity pay sa kanilang COS at JO workers depende po sa pag-aproba ng kaukulang supplemental budget at sa availability ng pondo. Sa iba pang mga balita, ipinahayag po ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. ang kanya pong kumpiyansa sa pamumuno ng bagong upong Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly Toledo. Dumalo po si Acting Secretary Toledo noong ika-15 ng Disyembre 2025 bilang resource person sa pagdinig ng ICI upang talakayin ang proseso ng pagbabalangkas ng national budget at ang mga reforma sa fiscal transparency. Tiniyak po ng Acting Budget Secretary sa komisyon ang patuloy na pangako ng ahensya na pahusayin po ang buong budget process mula po sa paghahanda sa implementasyon ng mga proyekto. Dumalo sa pagdinig sina DBM Undersecretary Janet Abuel, Assistant Secretary Mary Ann de la Vega at Legal Service Director Attorney Andrea Celine Magtalas. Sa iba pang mga balita, nakiisa bilang guest of honor at speaker si Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly Toledo sa 52nd Fire Service Recognition Day ng Bureau of Fire Protection sa headquarters nito sa Quezon City. Ginawaran ng parangal sa programa ang mga natatanging kawani ng BFP na nagpakita ng di matatawarang dedikasyon sa kanilang pagsisilbi sa bayan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Secretary Toledo ang kanyang buong pusong pasasalamat sa walang sawang paglilingkod ng mga kapatid natin mula sa BFP para matiyak po ang kaligtasan ng mga nangangailangan. Binigyan diin ng Acting Chief na habang lahat tayo ay umiiwas sa panganib, sila ang tumatakbo papasok sa nasusunog na gusali, sa rumaragasang baha, sa bawat emergency na may kaakibat na panganib. Hindi dahil sanay na, kundi dahil may sinumpaan silang tungkulin. Tiniyak din niya sa mga kawani ng BFP na nakahanda ang DBM at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na sumuporta sa kanilang mga pangangailangan.
Ginunita ang kabayanihang ipinamalas ng 3 magigiting na bumbero sa nangyaring sunog sa Rockwell Power Plant noong December 14, 1973. At para naman sa ating panghuling balita, nagsilbi pong resource speaker si Department of Budget and Management Undersecretary Maria Francesca Sasa del Rosario sa Cybersecurity Awareness Conference o CyberCon na ginanap po nung Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Pansamantala po natin pinuputol ang usapang budget natin para ihatid sa inyo President Ferdinand Marcos Jr. attendance sa ika-siyam na po Armed Forces of the Philippines Anniversary. Raquel? Yes, pakinggan na muna natin si Pangulo Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa 90th anniversary ng AFP. Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., please take your seats. Special Assistant to the President Antonio Lagdomeo, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. At kung nakikita nyo masyadong malapad yung ngiti ni General Browner, I think it's because magiging lolo siya. Standing and secure for 9 decades now. The AFP maintains a total force of more than 160,000 men and women. Today, I acknowledge every soldier, Navy, Marine, and Air Force personnel who stands watch today. I honor with deepest respect those who have risked their lives, especially our fallen soldiers who answered the call of duty while knowing full well the cost so that our flag might continue to fly free. We remember them not only in ceremonies like this, but more importantly, in the freedoms that we all enjoy every day. Over the past year, the AFP has continued to deliver results in both internal and external security. Our defense posture has been strengthened through their presence, preparedness, and professionalism. Cybersecurity operations have likewise expanded, securing our systems against evolving digital and technological threats. Your humanitarian assistance and disaster response operations have saved many lives, have restored order, and delivered hope to communities in need. In our maritime domain, we continue to conduct cooperative activities, demonstrating that we are a responsible member of the international community, committed to upholding international law. And in the same vein, we remain firm and clear with our stance. What is ours is ours. We stand our ground without purpose and without apology. We also reject in the strongest term the recent misleading claims that portray our country as a training hotspot for terrorism. For years, we have acted decisively to dismantle terrorist networks, to secure communities, and to sustain our hard-earned peace. To dismiss these gains with unfounded speculations is not acceptable. Nevertheless, we remain vigilant. We will not let deceptive narratives distract us nor weaken our resolve. We bring forward a modern AFP that is capable, credible, and steady. An AFP that is strong to deter threats, disciplined to prevent escalation, but principled to protect peace. Today, we also recognize heroes in action. To the men and women receiving awards for bravery, innovation, and distinguished service, you have set once again the gold standard. You remind us that excellence is habitual and defines the character of our nation. Araw-araw na naglilingkod, araw-araw na nanindigan, kaya sa ngalan ng mamamayang Pilipino, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong galing, sa inyong tapang, at sa inyong malasakit. This administration is committed to ensuring that you are properly compensated and well-equipped. Part of this commitment is the approval of the Executive Order Number 107, updating the base pay of military and uniformed personnel. It will take effect in January 2026, with succeeding adjustments in 27 and in 28. This can be just one of the many ways that we show our gratitude for the service that you have rendered to our country.
The nation is safe because of you standing guard. Our children go to school, our livelihoods thrive, and our holidays are peaceful because you are on duty. As the Christmas season is upon us, a time of faith, family, and of reflection, remember this: your service gives meaning to the peace that we celebrate. Nagdiriwang ang sambayan ng Pilipino ng mga panatag na loob dahil alam naming nariyan kayo, nagbabantay at handang tumugon para sa ating bansa. Once again, my snappiest salute to all the defenders of the Republic. A happy 90th anniversary to the Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Raquel? Mr. President. Yes, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinilala nito yung siyam na dekadang pagiging matatag ng Armed Forces of the Philippines. Kinilala rin ni Pangulong Marcos yung mga sundalo at miyembro ng Navy, Army at Air Force na bumubuo sa AFP sa nakalipas na 70 taon. Kinilala rin ng Pangulo yung humanitarian effort ng AFP tuwing mayroong sakuna na nakapagligtas anya sa maraming Pilipino. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy na pinatatatag ang hanay ng AFP at upang makasabay ang AFP sa nagbabagong bansa sa loob man o labas ng bansa. Mananatilian niya ang kanyang administrasyon sa likod ng AFP tungo sa matatag, moderno, disiplinado at malakas na hanay ng AFP. Habang binati rin ni Pangulong Marcos ngayong hapon yung mga naparangalan na sumasalamin niya sa araw-araw na paglilingkod at paninindigan, kasabay ito ng pagpapabot ng pasasalamat ng kanyang administrasyon sa galing at dedikasyon ng mga ito para sa paggampan ng kanilang tungkulin. Muli rin binanggit ni Pangulong Marcos ngayong hapon yung ipinatupad o ipatutupad na adjustment o pagdaragdag sa base rate ng mga military at uniform personnel bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga ito at pagbibigay din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino magdiriwang ng isang Pasko na mapayapa dahil alam ng lahat na nandiyan ang AFP at ginagampanan yung kanilang tungkulin. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Kapag-Ginagara Kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat, Raquel Bayan. Ninyo po napakinggan si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-70 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Balikan po natin ang usapang budget natin. Conference o CyberCon na ginanap po noong ika-4 ng Disyembre 2025 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa talakayan tungkol sa supply chain and procurement security, ibinahagi po ni Yusek Sasa na siya rin pong Chief Information Officer ng DBM ang mga polisiya at inisyatiba po ng kagawaran hinggil po sa cybersecurity, pati na po yung patuloy na pagpapalaganap ng mga ito sa mga kawani sa pamamagitan po ng mga seminar at serye ng mga infographics. Binigyang din niya ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga cyber attack sa pamamagitan po ng maayos na recovery planning, paggamit po ng angkop ng mga tool at pagkakaroon po ng sapat na backup systems. May temang Strengthening Cyber Resilience through Collaboration and Innovation, ang CyberCon ang pangunahing plataforma ng Department of National Defense para po sa pagpapalakas po ng kahandaan sa cybersecurity, pagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at pagsusulong po ng isang ligtas, matatag at makabagong institusyong pananggulan. Alinsunod po sa mandato ng DND na pangalagaan po ang parehong pisikal at digital na aspeto ng pambansang seguridad. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, i-shoutout muna natin ang mga nanonood sa ating Facebook live stream. Tama siya. Pero batiin muna natin yung kasama natin sa macro. Siyempre, si Nicole Ramas. Hi Nicole, belated happy birthday! At mamaya makikita rin natin siya sa susunod nating segment. At Yes. siyempre, advance happy birthday po sa aming pong nag-iisang Undersecretary Goddess Hope Libira. Yusek! Advance happy birthday. Tama, no? Yes, Yusek, maraming salamat po. Siyempre, pinapaunlakan niyo po kami na laging nandito po sa usapang budget natin. Kahit po nandun po, nakashare po dun sa page niyo. Kumbaga, dinadala natin yung pangalan ni Yusek Goddess. At nagpapasalamat tayo dahil talagang malaki yung tiwala niya na umupo tayo sa kanyang programa. Maraming salamat, Yusek, sa tiwala. Samantala ito, yung pinag-uusapan natin, Pauno, bukod sa year-end bonus, cash gift, may tinatawag tayo na Collective Negotiation Agreement Incentive o CNA na inaabangan din niya ng mga empleyado ng gobyerno. Tama, no? Budget peeps, oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! After PBB, year-end bonus at cash gift, isa pa sa inaabangan ng bawat empleyado ng gobyerno ngayong taon ang Collective Negotiation Agreement o CNA incentive. Ang tanong, magkano ang CNA incentive, sino ang mga eligible dito, at kailan ito matatanggap? Iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Budget 101. Noong nakaraang buwan na inilabas ng Department of Budget and Management ang Budget Circular Number 2025-2 na naglalahad ng polisiya at procedural guidelines para sa CNA incentive ngayong fiscal year 2025. Sino-sino nga ba ang mga eligible sa CNA incentive? Base sa item 3.0 ng Budget Circular 2025-2, ang mga rank and file employees at managerial employees na umuukupa ng regular, contractual, or casual positions on full-time or part-time basis sa national government agencies, including constitutional offices, enjoy fiscal autonomy, SUCs, GOCCs, LWDs, and LGUs ay maaaring makatanggap ng CNA incentive. Magkano naman ang CNA incentive? Hanggang 30,000 pesos ang pwedeng matanggap. Ang CNA incentive ay maaaring ibigay equally o sa magkakaibang rates or amount base sa mga sumusunod na kondisyon. Dapat may valid at subsisting CNA ang ahensya kung saan nakasaad ang grant ng CNA incentive sa mga miyembro nito. Ang bawat ahensya ay dapat nakapag-accomplish ng at least an average of 75% sa lahat ng targets nila ngayong taon at maisumite sa tamang oras ng ahensya sa DBM ang accountability reports as of September 30, 2025. Bukod dito, nakasaad din sa guidelines na ang CNA incentive ay dapat manggaling lamang sa mga available balances ng mga sumusunod na allowable maintenance and other operating expenses items. Communication expenses, repairs and maintenance expenses, supplies and materials expenses, transportation and delivery expenses, traveling expenses, utility expenses, printing and publication expenses, advertising expenses, and subscription expenses. Kailan naman matatanggap ang CNA incentive? Ang CNA incentive ay maaari na maibigay sa mga qualified employees simula December 15 hanggang December 31, 2025. Kaya naman, kung qualified ka sa CNA incentive, perfect opportunity ito para mas mapaghandaan at may celebrate natin ang Pasko. Goal ng CNA incentive na i-boost ang employee productivity, i-promote ang efficient use of funds, at syempre, i-reward ang mga empleyadong tunay na nagpapatakbo ng gobyerno sa araw-araw. At yan ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Nicole mula sa TVM. Till next week, Budget Peeps! Natunghayan po ninyo ang ating Budget 101 tungkol po sa Collective Negotiation Agreement o CNA Incentive. Maraming salamat po sa ating kasamahan uli, no? Sa Macro at sa UBN. Bentang-benta na si Nicole, ah. True, si Nicole Ramas. Yan.
Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabay hindi po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordable. At syempre, sa usapang budget nating page ng DBM, Radyo Pilipinas at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Pips. Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Talks! Usapang budget natin. Budget Talks. Eric, sabi nga natin kanina, Sinabi natin kanina na nakapanayam nga natin ang mga bida ng pelikulang Kalahok sa Metro Manila Film Festival or MMFF. Tama ka dyan, Pao, no? Kasi natutuwa ako dun sa ating mga na-interview. Talagang napakasaya nilang kasama. Sobrang gaan nila kasama, no? Ang saya nila kasama talaga. Tama nga, no? Ito kasi yung pelikula daw na hindi nagpapanggap. Isang kwento ng pagtanggap at lakas at syempre, pag-ibig. Kaya, let's watch this! Kasi ako, pagkasama kita. Me too. Ang dami natin pinagdaanan, pero andito pa rin tayo. Kasi, iini kita. Hindi na rin kita, Kiro. Gusto ko lang kita makasama. Hanggang sa ulap. I will fly with you. Yes po, magandang araw po sa inyong lahat at sa ating po mga tagapanood at tagapakinig. Alam nyo, Pao, no, kapag Pasko talaga pinag-uusapan, hindi talaga nawawala yung Metro Manila Film Festival. No? At ngayong taon, may isang pelikula na siguradong kikiliti sa puso, magpapangiti at magpapaiyak sa marami, ang pelikulang I'm Perfect. Ayun, isang feel-good pero makabuluhang kwento ito ng pag-ibig, tapang, pagtanggap at base pa lang sa trailer, grabe Eric, no? Marami na ang kinilig, na antig at syempre siguradong dapat maghanda na kayo ng panyo o tissue pagpasok sa sinehan. Tama ka dyan. Mas kilalanin natin ang pelikulang I'm Perfect. Syempre, nandito kasama natin. Hindi magiging kumpleto kung wala yung mga taong nagbibigay buhay sa mga karakter, lalong-lalo na. No? Welcome sa usapang budget natin, ang main lead actors ng pelikulang mapapanood sa MMFF. Earl Jonathan Amaba bilang Jiro. Ayan, present daw siya. Ang Crystal Daphne Go bilang Jessica. Ganda! At syempre, yung kilalang-kilala natin, nag-iisang Zijan Haranillo bilang Ryan. Welcome po dito sa usapang budget natin. No? Maraming salamat po sa time and effort. Yes po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin. Tsaka sa mga live viewers natin, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. Yes. Simulan mo na. Kukwento lang namin sa inyo, no? Kaya medyo exciting yung araw na to kasi bago kami nagsimula, sinayawan pa kami ni Earl at saka ni Cristel. Unexpected pa Ang yun. galing, no? Di ba? Hindi po nakita ng mga viewers, pwede isa pa daw. Ay, isa pa daw. joke lang. Hindi, papayag sila kung sasayaw ka rin daw. Ay, hindi. Pagod na daw po sila, okay na daw po yun. At syempre kasama rin po natin ang mami ni Earl, si Mami Marlene. Hello, and Mami. si Ma'am Ami, ang mami po ni Cristel. Ngayon, simulan na po natin. No? Para po kay Earl and Cristel, masaya po ba kayo today? Pwede nyo pong gamitin yung mic. Super duper. Yes, Super. I am. Are you happy today, Earl? How happy you are, Earl? Yes. Very, very excited all time. Yeah. Yes. Pwede po ba ninyong ikwento kung gaano po kayo, kung paano po kayo nagsimula sa pag-arte? Nag-audition po kami. Nag-audition kayo. I am good, very, very action. Paano po sila nag-start sa pag-arte po? Bali, nag-audition po sila. Nung nag-audition po sila, nung nalaman po nila na sila na yung kasali sa pelikula, ano po yung naramdaman po nila? Bali, actually, super excited. Kasi nung una nga lang, sabi ko nga sa previous mga interview, kasi ito, hirap mag-Tagalog. So, sinabi siya ng director na dapat magaling mag-Tagalog. So, nung sabi ko, ay wala na si Earl kasi yung role talagang dapat magaling mag-Tagalog. Pero, nung na-inform siya na siya nakuha, yun talagang ang sese namin.
Tapos nung binigay yung ganung kakapal na script, yun, lahat ng lines niya naka-English na. Yun. Mami Ami, ano naman po yung reaction ni Cristel nung nalaman niyang siya po yung napili sa film na ito? Masayang masaya siya kasi lagi niyang laging bumubulong yan, eto na yung gusto ko kasi wala na yung daddy niya. Okay. So nung But nalaman still niya, here lagi talaga. niyang sinasabi, daddy, eto na. Ang saya-saya niya. Para naman kay Zijan, no, isa ka ring, alam ko, isa kang kuya. Bata pa Ngayon, nagsimula ka bilang isang child actor. Ngayon, Yes po. ano yung nararamdaman mo na ikaw ngayon yung nag-guide para sa kanila sa pelikulang ito? Nung una kasi, medyo, syempre, hindi naman sila talaga umaarte. Pero nung nag-workshop na kami, tapos na simulan na namin yung mga script reading, parang napaka-natural lang sa kanila. Kasi nakita ko na gusto nila yung ginagawa nila, mahal nila yung pag-arte. At syempre, mahirap dahil nga meron silang mga tinatawag na person with Down syndrome. So, hindi talaga madaling ituro. Hindi kagad nila na pick up yung yung mga instructions ni Direk. Pero dapat maging patient lang kasi nagagawa naman nila yung mga instructions kahit paulit-ulit kami. Andun pa rin yung patience pati pag-uunawa na hindi matatapos namin tong mga eksenang gagawin namin. Kasi hindi naman napapagod talaga sila, opo, pero hindi sila sumusuko. Mas ako pa yung maraming natutunan sa kanila kesa may natutunan sila sa akin. Ganon yung nangyari. So ito pag-usapan na natin, Pao. Tungkol saan ba ang pelikulang I'm Perfect? Ako na lang din siguro. Ang I'm Perfect po ay tungkol sa dalawang individual na may person with Down syndrome na gusto lang nilang magmahalan at gusto nilang mabuhay dun sa realidad. Pero yung mga magulang nila, yung sa girl side, yung magulang niya napaka sa kanya, encourage yung magulang sa kanya na hindi, sige, suportahan ko yung anak ko, gusto kong ipakita sa kanya yung realidad. So hinahayaan niya lang yung anak niya na mabuhay ka ng kung anong gusto mo. And then yung dun sa lalaki, sa side naman ng lalaki, masyado siyang sheltered. Masyado siyang binibaby ng mga magulang niya na makagat ng lamok, alalang-ala na. Ganun po yung sa side ng magulang niya. And then, doon ipapakita din sa pelikula na marami silang kayang gawin. Mas marami silang kayang gawin. At wag natin tignan yung mga hindi nilang kayang gawin. Mas tignan natin yung mga kaya nilang gawin. Doon tayo mag-focus. At saka, ang I'm Perfect kasi para sa akin, sobrang eye-opener film siya marami siyang matututunan pag pinanood mo na, yung mga norm na, siyempre, kulang tayo sa education nung dati tungkol sa sa may person with Down syndrome. Pero dito sa pelikula na to, ipapakita na tao rin sila. Pwede natin silang tatuwing normal, kaya rin nilang maging normal, nagmamahal sila, nagagalit, napapagod, at saka tao lang din sila. Ganun. Nung habang ginagawa yung pelikula, kumbaga, all throughout na sinushoot yung movie, ano yung nararamdaman nyo na nakikita nyo yung mga anak nyo na, ito sila, umarte sila. At sabi nga ni Zij, magaling yung mga anak nyo na, lalong-lalo na napapanood ko sa mga press con ng ibang mga co-actors. Sabi nga ni Miss Janice de Belen, if you could only see the world through their eyes, we would be better people. Ano po yung pakiramdam nyo na pinupuri ng mga co-artists nila yung mga anak nyo? Siyempre natutuwa, pero nagugulat din ako kasi hindi ko rin naman akalain na kaya niya. Doon ko lang din nakita nung during ng shoot. Sabi ko, kaya niya rin pala talagang umarte. Although meron silang mga sides sa sarili nila na parang minsan nagsasalita silang mag-isa. Pero yung palang umaarte-arte sila. So parang doon sila netitrain sa ganun nila Meron silang side na ganun. Akala mo, minsan nasa CR, ang tagal-tagal. Tapos sabi ko, ba't ang tagal mo sa CR? Umaarte-arte lang daw siya. Wow! Tapos yun, nailabas niya yun sa nung ginagawa na yung movie. Akala ko lang din, siya lang ganon, hindi pala, karamihan sa mga Down syndrome ganon. Bago po sila sumalang, ano po yung iba pa pong abalahan ng dalawa po? Si
Cristel, bago siya naging nakuha ng Nathan para dito sa movie to, nag-OJT siya sa Pidao sa local government namin sa Calamba. Doon. Then, every Tuesday yon. Then, Thursday sa Vivere Hotel. Naman siya ng 1 to 5. Nasa Vivere siya. How about Earl po? Sir Earl naman, nagugulat siya sa lakas ng Inugulat mo kasi pa. Actually, Sir Earl, ang first batch ng sa Vivere Hotel. Bali, greeter siya doon. So, siya ngayon social butterfly. Wow! Ayan, siya yung greeter doon. And din siya, nag-train siya sa swimming. Swimmer siya. Yes, napanood ko nga po na mahilig siya mag-swimming, no? Athlete pala, wow! So, Earl, what do you feel you're part of this movie? And you're the lead actor. Best actor saya solid and happy. You're happy. Yeah. How about you, Cristel? Ano po yung na-feel mo na, ano yung naramdaman mo na si Earl yung naging kapartner mo? Hindi ko din po in-expect talaga makapartner si Earl. Pero ngayon, happy kayong dalawa. Happy together. Wow! May paborito, may nakita ako doon at pag napapanood ko yun, tuwang-tuwa talaga ang cute-cute nila doon na yung cute nila magtanan talaga. tayo. Okay. Tama. Patanan tayo. Magtaran agad. Okay, sure. Earl. Ang bilis eh. So, Yeah. Earl. pag niyaya ka bang magtanan, sasama ka agad talaga, Cristel. Secret. So, sinikretuhan na tayo ni Cristel. So, Mami, baka kailangan bantayan niyo si Cristel, ha? Nako. So, ito na, kailan mapapanood ang I'm Perfect? December 25. Yeah, December 25. December Diretso 25. talaga. Ang first showing po sa pagkakaalam ko ay December 25. Pero sana sa awa ng Diyos or maging successful yung movie namin hanggang sa January. tumagal yung showing namin. Kasi di ba pwedeng ma-extend yan? Yes po. Naalala ko. Kaya ayun, sana ini-encourage ko rin yung mga viewers, mga taong bayan na panoorin at suportahan yung I'm Perfect. Habang nag-shoot, may mga naalala ka ba o may mga pinaka-paborito ka bang mga pangyayari during the shoot? During the shoot, meron ako isang eksenang paborito na ginawa namin ni Kuya pero hindi ko siya pwedeng i-spoil. Siguro sabihin ko na lang yung mga mga behind the scenes namin. Pinaka-favorite part ko pag yung medyo mababa na yung energy nila. Sayawan time na yan. So, napapasayaw ka talaga? Sayawan time na yan. Napapasayaw din ako kasi kailangan ko din ng energy, ganun. Tapos, kasi sobrang sweet po nila. Out of nowhere, bigla na lang yayakapin ka or bigla na lang silang magsasabi na, I love you, Ryan, ganun. Tapos yayakapin ka nila or ikikiss ka nila. So, parang yung pagod ko, nakakapagod talaga yung shoot pero nawawala siya. Or nababawasan yung pagod ko pag grabe naman yung co-actors ko, napaka-sweet. Kasi first time ko rin makatrabaho yung mga katulad nila. At sobra akong grateful kasi nga nabigyan ako ng ganitong opportunity. Yun, sobrang happy lang sa set namin. Tawanan lang kami palagi, tsaka maraming pagkain. Ayun! Ito, alam ko natanong na to sa mga press ko, no? So, ano yung nag-encourage sa'yo na tanggapin yung pelikulang ito? Nag-encourage po sa akin is yung story talaga. Unang-una talaga yung story. Para din naman sa akin, wala naman akong pakialam kahit role ko, maliit lang ako. Basta kasali ako dun sa napakagandang story ng pelikula. Nung in-offer nila sa akin to, wala akong nakitang rason para tanggihan siya. Yeah. And yung bagong experience nga siya, syempre, dahil dati ako lang naman yung gumaganap na merong disability. Pero ngayon, magiging kapatid ako nung merong Down syndrome na merong disability rin. So, iba yung mental preparation din po sa akin. Kasi yung kaya nga na ng mga sinasabi ko, past interviews, extra work sa akin off-cam kasi kailangan makita agad na yung relationship namin as magkapatid. Na, okay, kailangan kong i-work out yun agad. Pero hindi ako nahirapan kasi
First time pa lang namin magkita. Magaan na sila sobrang kasama, close na. no? Opo, Magaan na talaga. sila kasama. Alam mo po, pwede kami magkakapatid. Nalilito na ako kung sino kamukha ako, si Earl ba o si Sijan. Naku po kuya, baka ano po tayo, long lost brother ka namin. Yes. Pero ayun, unang-una lang yung pagkikita, sinalubong ka agad ng yakap. Yung pang... Sobrang lambing talaga nila, sobrang nakikita ko rin lambing. po sa mga Para interview bang tagal na namin magkakilala, mag-close talaga kami. Kanina nga yung nag-hug din kami ni Earl and ni Cristel. Sobrang lambing nila. Sobrang ano po nila, sobrang sweet po nila. Kaya wala, hindi ako nahirapan. Honestly, hindi ako nahirapan sa buong pelikula. Yun. Tsaka halos, di ba, may mga kasama rin po kayong persons with Down syndrome din sa Yes po, pelikula. yes po. Marami po sila. Sila po yung mga classmates nung sa school. Makikita niyo po dun sa film. Ayun. Yes. Yan nga, sumasayaw yung mga ano sa trailer. Ayan, sila po yun. Yung So mga ito na mami, tropa. no? Siyempre, may pelikula sila, so kumikita na sila. Ano po yung plano nila or plano po ninyo sa mga kinikita po nila sa pelikula? Gusto ko lang po i-share kasi nakwento po sa akin ni Tita Sylvia yung unang time na inabutan niya ng sweldo sila. Sobrang hindi daw ma-explain yung tuwa nila, gano'n. Parang may iba pa nga na naiyak sa tuwa. Dahil Alamin natin kung ano yung unang binili nila dun sa... Ano kaya ang unang binili ni Cristel? Alamin natin. Siyempre, mayroong collection na eyeglasses. Eyeglasses. How about Sunglasses. Yes. How about Earl? How about Earl? What did you buy in Yan your ang pinili first ko salary? talaga kasi, Yun. Ayan. Ang ginagamit palagi. Yes. How about you, Earl? I buy payment games every day. Sa Switch. Payment Okay. games, yeah. Did you enjoy your first salary? Yes, first day ever. Can I make utang? Yes. Just 500 pesos. Picture I'm just kidding. times. Yeah. Yes. Pero mahilig rin po ba sila sa pag-iipon, ganon, sa pag-save? Nag-iipon din po ba kayo, Miss Cristel? At ano yes yung po, pinag-iipunan mo? Para saan yung pinag-iipunan nyo? Para po ba sa pamilya or sa pangarap? Sa in the future. Sa future ko. Parang naiyak na si Cristel. Ano yung gusto mong future? Anong pangarap mo sa buhay? Maging sikat. Sikat na nga kayo ngayon sikat eh. na. Trailer pa lang yan ha, sikat na kayo. Trending na eh, di ba? Joke lang pala, Eric. Joke tayo ni Chris. Pala ako. na ano tayo, na joke time tayo dun ha. So, yung pag-iipon po, paano po nila, alimbawa sa inyo? Paano po Sinasabi sila ba, nag-iipon? Ipon po ba, bibigay po sa inyo yung pera or itatago po ninyo, tatabi po ninyo? Actually, may bank account siya hindi ko na sasabihin, basta may bank account siya. So, doon dumediretso yung pera niya. Yun. So, alam niya kung magkano. Hindi ako mahilig Pag binawasan. sa math eh. Nakakatawa, Hindi ako mahilig sa math. nakakatawa nga yan eh. Kasi nung nawala yung daddy niya, nakaburol yung daddy niya, ang tanong niya sa akin, Mami, nasan yung last will and testament? Uy! Sabi ko, anong Grabe siya. May ganun. Sabi ko, anong last will and testament? Kasi sabi, pag namatay daw yung daddy, mapupunta sa anak yung kayamanan. Sabi ko, walang kayamanan si daddy. Naisip niya talaga yun, mami. Galing naman ni Cristel. Sabi niya, hatian naman kita. Sabi ko, wala nga kayamanan. Ang cute. How about Earl, mami? How do you save your money? I buy the bank. I buy the bank. Binibili mo yung bangko? Grabe! Actually, Ganun sir, pala Si mag-save. Earl yan eh. Baka boss Earl yan. Baka boss early yan. Yeah. actually, Sir Earl, lahat ng pera na kahit yung mga pamasok ng ninong, nakabangko lahat yan kasi para sa kanya. At saka sa kanya parang walang value. Pag kibigyan mo ng pera, automatic abot sa akin. Minsan, hindi mo na kung saan-saan. Ayun, so lahat ng ipon niya, pati yung nag-work sa Bibere, up to the last yung tabo. Intact yun, nasa bangko, para sa kanya. Nice. So, tahingan naman natin ng payo si Cristel and Earl. So, alimbawa, may mga gusto din. syempre. May mga tulad nyo na gusto rin na umarte, maging artista, pumasok sa pelikula. Anong mapapayo nyo sa kanila? Huwag mawala ng pag-asa at lalong na may dahil din naman sa kanila yun. How about Earl? Actually,
If I can act, they can act too. If I can act, they can act too. Wow, Parang kung napakaganda. kaya nila, kaya ko, kaya mo rin. So, yun yung magandang Pero payo. gusto ko rin tanungin si Sir CJ, no? Dahil nga usapang budget po ito. Bilang batang artista po, si Jan, na nagsimula rin ng maaga, paano ka po natutong magpahalaga sa pera at sa pag-iipon? Natuto ako sa lola ko. Na ang lola ko talaga yung nagsilbing parang gabay ko pag sa financing or sa finances. Siya yung nagturo sa akin na mag-ipon, mag-invest, and then siguro mga 16, 17, dun ko na nakita yung realidad na mahalaga rin pala talaga yung pera. Kasi bilang breadwinner, kasi po bata pa lang ako, nagsisimula na ako. Ang sarap sa pakiramdam na may natutulungan ako at natutulungan ko yung family ko na po-provide ko yung mga kailangan nila. Pero at the same time, yung lola ko nga lagi nandyan sa tabi ko. Hindi niya nakakalimutan na sabi sa akin palagi na mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Dahil importante yan eh. Kasi realidad naman talaga, tatanda ka, magkakapamilya ka, yung mga pangailangan mo. So, importante yung pag-iipon. At yung sa lifestyle din siguro namin, dahil di naman din kami panalaking maluho ng mga magulang ko, ng lola ko. Kung ano lang yung mga kailangan mo. Lagi kong ang mindset ko ay pag meron akong bibili na isang bagay or may magugustuhan akong bagay, gusto ko ba to o kailangan ko ba? Kailangan ko ba siya? So, pag naisip ko na kailangan ko, okay, at marami makikinabang, okay, kailangan ko siyang bilhin. Or pag gusto ko lang, sige, parang next time na lang siguro, lilipas din yan. Pero pag naisip ko pa rin siya after a week, okay, kailangan ko siya. Yung mga ganung bagay ba? Pero yung luho or gastos dito, gastos doon, hindi ko yun kinalakihan. So, feeling ko, importante rin talaga yung self-control, lalo na sa pera, ganyan. Kasi, Kailangan talaga pag-isipan mo. Opo, pag-isipan mo maigi. Hindi lang yung basta't may pera ka, gastos dito, gastos doon. Tsaka yung pumapasok, yung income na pumapasok sa'yo, dapat sakto lang din doon sa kung anong gagastusin mo. Pati yung Tama. budgeting ng mga bagay-bagay, napaka-importante din yun. Kung ilang kayo sa pamilya, kung ilan yung yung mga kailangan ninyo sa pagkain sa isang buwan, tubig, kuryente, yan, yung mga ganyan na pag-uusapan. Siyempre, adulting na tayo Hindi naman talaga, yun yung realidad tatanda ka talaga So, kailangan mong matuto, bata ka pa lang. And sobrang thankful ako dahil hindi ako, dahil natulungan ako at nagabayan ako ng lola ko ng ganong mindset. At sana yung mga bata rin sa panahon ngayon, alam mo yung matuto rin magtipid sa yung mga gusto nyo pwedeng pagpaliban muna, pero yung mga kailangan at may kinabang yung iba, yun yung importante. Alam mo, nakakatawa parang kasi nung talagang yung kabataan, pinapanood mo lang siya sa may bukas. Santino. May bukas pa si Santino, tapos ngayon ganyan na yung mindset niya kung paano siya magsalita. Gaano nakatulong sa'yo yung pagiging artista mo sa mga nasasabi mo ngayon na tungkol sa budgeting, sa pagiging wais sa buhay, maging sa finances? Naging malaking tulong po siya kasi nung bata ako, syempre, hindi ko pa naman iniisip yan na pera-pera dahil nag-i-enjoy lang ako sa kung anong ginagawa ko. Pero yun nga po, growing up, nakita ko na importante siya. Kasi napag-aral ko yung mga kapatid ko, nabigyan ko sila ng bahay, na nakabili ako ng investments. So, gusto kong i-sustain yun, yung ganong, kung ano yung mga pangarap nila. Ang sarap din sa feeling na nakakatulong ako na maabot yung mga gusto nila sa buhay at yung mga pangarap nila. Lalo na yung sa pag-aaral. Kasi ako parang in-stop ko yung pag-aaral ko. Nagsakripisyo ako para makapag-aral sila. Magtatrabaho ako para makapag-aral sila. Pero hindi naman nila ako binibigo dahil porsigido rin sila sa pag-aaral dahil alam nila na kahit hindi ko sinasabi, aware sila na, si kuya nagtatrabaho, kailangan kong mag-aral. So, thankful ako sa mga kapatid ko dahil puros lalaki kasi kami. Yung mga lalaki, hindi naman yan, mapagsalita
Basta mararamdaman mo yan. So, yun, thankful ako sa kanila. At, yun, nabigyan ko ng business yung mama ko, yung investment talaga na may income. Dahil yung pag-artista, hindi naman yan nabambuhay. At naririnig ko na rin yan sa mga senior actors ko na kasama dati-dati pa. Hindi yan nabambuhay. So, kailangan mo humanap ng trabaho or negosyo na sustainable para sa'yo, para sa pamilya mo. Ano mapapayo mo sa mga kabataan na gusto ring umarte? Nangangarap umarte. Nangangarap na... Sa totoo lang, ito na yung greatest example. Sila na. Yes. Yung gaya nga nung sabi ni Earl, kung kaya ko, kaya nyo rin. Dahil sa totoo, mahirap talaga mag-artista. Mahirap pumasok sa pag-artista. Pero naniniwala ako, tsaka lagi ko sinasabi na pag oras mo talaga may panahon talaga para sa'yo. Huwag ka lang titigil. Nakakapagod talaga, oo. Pero hindi, iba yung pagpursigido ka, pag iba yung drive mo sa buhay, tapos narating mo yung gusto mong marating, iba yung self-satisfaction, iba yung parang mapapasabi ka na, worth it lahat ng pinagagagawa ko. Kaya, may ups and downs. Pero pag nasa baba ka kasi, wala namang ibang way kundi pataas. So, yun, tiwala lang sa sarili or confidence, ganyan. Sabi nga sa pelikula, follow your heart. Yes, yun. Follow your heart, sabi ni Kuya G, sabi ni Jessica, tapos, sabi ni Cristel. sorry. Ayun, sabi niya, follow your heart. Naging matapang si Kuya na yes, we sundin can. yung puso niya. So, yes, yun. we can, di ba? Yes, we can. Yun yung lagi namin sinasabi. Sabi ni Jiro. So ito, mag-promote na kayo. Ayan ang ating mga viewers. Ayun, mga viewers dyan at sa madlang people at mga taong bayan natin dyan. Inibitahan ko po kayo. Suportahan po natin at panoorin ang I'm Perfect sa December 25 na po yan. An official entry to the Metro Manila Film Festival. Kaya sana po ay panoorin po ninyo. Suportahan po natin ang I'm Perfect. Thank you. Ayun. How about Cristel? Hi everyone, my name is Anne Cristel Daphne Algor, person with Down syndrome. I'm Jessica in the movie I'm Perfect. I'm inviting you all to watch our movie this December 25, produced by Native Studio and directed by Sigrid Antia Bernardo. See you there. How about Earl? Hi, I'm Irma. I play a Chio. Please watch on. At sabi was by Wi-Fi. Onwards, please watch. Yun. Maraming salamat. Palakpakan naman natin. Earl Jonathan Amaba, Ann Cristel Daphne Go, at syempre Zijan Haranilla. Yun. Pinapaalala po ng I'm Perfect na walang sukatan ng pagiging perpekto. Lahat tayo ay may kakayahan, pangarap at pusong kayang magmahal. Yes, tamang-tama dahil sabi nga, ito'y tungkol sa kalayaan at syempre pagtanggap sa ating mga sarili. Kaya lahat tayo, I'm perfect. Yes. Yes, we can. Suportahan po natin ang pelikulang I'm Perfect. Nagbibigay po ng boses sa tunay na kwento at tunay na talento. Maraming salamat po, Budget Peeps, and syempre po sa ating cast ng I'm Perfect. Ang ganda, Salamat I'm Perfect. din po. Sabihin pa yata sa Cristel. May pahabol. Cristel, yes po. Don't forget to bring tissue and towel. Sinabi na namin sa intro kanina talaga. So alam ko, kasi mapanood mo pa lang yung yung trailer talaga, may iyak ka na. So Yes, kaya alam mo, sabi ko kasi nung tinanong ako ni Pau, anong gusto kong sabi ko gusto ko yung mag-guest tayo ng MMFF, pero yung sa I'm Perfect dapat. Naku, thank you sa pagtanggap talaga ha. Tapos Sir nagulat ako, Ronan, thank you pumayag so agad. much. So, Yes. talagang itong pelikulang to, hindi lang yung mga bida, yung lahat ng tao na bumubuo talagang deserving talaga na panoorin yung pelikulang to. Kaya, don't forget to watch December 25, I'm Perfect. Salamat Thank po. you. Salamat. At napanood nyo nga po ang aming panayam sa mga bida po ng I'm Perfect. Pau, Naku, sana nag-enjoy yung natin, di ba? Oo, sigurado yan. Lalo na Ating kasi mga sinabi ng viewers. kasi parang, nalilito talaga ako. Sino bang kamukha ko? Si Jan ba o si Earl? Siya nila, ako daw pumilit kay Sijan kasi kahapon sobrang lambing nila sa akin. Sobrang
lagi silang nakayakap sa akin. Wow! Hindi, nag-melt lang yung heart ko kasi, syempre, ano sila kasama eh. Alam mo ba, sobrang sa saya mga- nila kasama. Pao, sa mga manonood natin, nasanay kasi tayo, nasanay yung iba na yung pinapanood, kumbaga, ito lang mga ganito, yung mga pelikulang ganito, horror, ganyan. Ito, isang napapanahon to kasi parang, kumbaga, hindi parang nagbubukas talaga to ng pinto para dun sa mga tao na tinatawag natin na may mga Down syndrome. Ganun na, Persons with Down syndrome. persons with Down syndrome na talaga naman na mabigyan sila ng pagkakataon. Biruin mo, di ba, kung paano yung mga pinagdaanan nila at ngayon nakita natin na sa trailer pa lang parang kikilabutan ka na kasi na, okay, nakaka-acting sila. Sabi nga ni Sijan, di ba, na nagagawa talaga Oo, nila. parang tao lang din kasi sila eh. Kaya din nila talaga, budget peeps. Kailangan nyo lang tanggapin sila ng buo. Tsaka dapat i-appreciate nyo kung ano yung kakayahan nila. Kasi kung makikilala nyo sila sa personal, talagang maano talaga sila, nagbibigay talaga sila ng saya sa puso ng nakararami. Ako isa pa sa mga kumbaga na para kung napanood nyo po yung interview si kay Sijan, di ba? Siya bilang isang dating child actor na lumaki, tapos siya yung kumbaga siya yung nagpaaral sa mga kapatid niya. Ganun niya pinahalagahan yung mga kinikita niya dahil tama. sabi nga niya, di ba, hindi naman kasi habang buhay, nasa showbiz ka siya, nabigyan niya ng business yung magulang niya na nakakatuwa kasi yung bata na lumaki tapos parang nung lumaki na siya hindi niya iniisip yung mga kung ano-anong material na bagay. Di ba? Ang dami-dami sa atin yan na tayo, halimbawa tayo mismo, guilty tayo na, ito gusto ko ng ganito, nabibili ko, pero ito may isang dating bata na nangarap para sa kanyang pamilya na nabigay naman niya para sa kanyang mga kapatid, pinag-aaral Pamilya ng niya. mga kapatid. Hindi yun kumbaga Mas inisip niya yung needs kaysa sa wants. Kaya sobrang ganda rin ng mga sinabi ni Sijan. Baka pwede batiin din pala natin yung mga kasamahan natin, no? Oo, tama. Jillian Aguirre, yung pamilya, sino ba sinasabi niya kanina? Mr. and Mrs. Yes. Wow. De Jesus family and Aguirre family. Hello po sa inyo. Oo naman. Kasamahan din natin dyan na nag-iisang Kuya Ronel. Yun, Kuya Ronel Lumukso. Yan. Feeling ko lumulukso na siya dahil sa tuwa. Ayan. Kasi na shout out natin eh. Hindi siya ngayon kumbaga kasama natin siya ngayon bilang isang ating cameraman at syempre director na din. Oo nga eh, ang saya ni Kuya Ronel. Syempre anong mapifeel mo na gano'n yung director mo na pinapansin niya yung bawat mga detalye? Pwede na siya sumabak sa atin. Yes! Pwede na siya sumama sa amin sa studio. Bibihira yung gano'n na talagang pinatayo mo lang siya tapos sabihin mo pakibantayan. Hindi, talagang sinasabi niya, kulang ng ganito. Oo, tama. Kulang ng ganito. Baka Kuya Ronel. Baka Kuya Ronel. Ako, thank you Kuya Ronel ha. Kasi ngayon, nandito si Kuya Ronel. Hindi tayo iniwan. Kahit may marami pa siyang aayusin sa loob ng office. Tayo yung inuna niya. So ito nga Pao, 6 days na lang Pasko na. So anong mga plano mo ngayong Pasko? Ngayon, gusto ko lang talaga makasama yung pamilya ko. Siyempre, lahat naman tayo, buong pamilya naman, di ba? Gusto ko magluto ng Noche Buena namin. Siyempre, sinabi ko sa'yo last week, spaghetti talaga, hindi mawawala. Sana, alam Pati mo, sarap po magluto ng spaghetti ni Pao. Tapos, pero isang beses ko pa lang siya Isang beses? Uy, 2 beses na yun. So, ako naman, sa mga inaanak ko, mahal kayo ni Ninong. Mahal kayo ni Ninong. Ang parang sa tala ng pag-asa, medyo magiging maulan itong parating na Pasko. So mag-stay lamang kayo sa mga... Huwag kayong lalabas! Yung panahon ngayon ng mga, di ba, pag ng Pasko, syempre mga reunion, syempre. Binabati ko rin pala yung isa sa mga samahan sa amin, yung Team Damuho. Damuho. Team ano? Damuho. Ano yun? Basta, Damuho. Ang Pangulo namin si Elmer Membreve. Pangulo talaga. At syempre po sa lahat po ng mga nagdidiwang dyan ng Pasko, syempre, lalahanin po lagi natin na hindi po one time, big time. Halimbawa po, lalo na yung sa may mga tumanggap po ng mga bonus na kinabukasan, wala na rin agad. So, pahalagahan nyo pa rin yan, budget tips ha, syempre. Sa akin mo kaya sabihin yan? Pahalagahan mo yan, Eric Bukal. Di ba? Po. Ay, gusto ko lang, wait lang, bago tayo magtapos, gusto ko lang din batiin yung family ko. Merry Christmas. Yun.
Ako din po, Merry Christmas. At Borja family and Maravilla family. akin po sa Villa Luna family, sa Dizon family, sa lahat po ng aking mga kapamilya, kapatid. Wala naman. Kaya nga pala, ako nga pala, Detera family pa pala, nakalimutan ko. Baka meron pa. Sige, baka habang syempre, Okay na yung mga kapatid. libre yung pagbati ngayon, unlimited yung pagbati natin ngayon. Yes, mga kapatid ko sa labas. Char. So yun muli po, maraming salamat po Budget Peeps at huwag niyo pong kalimutan yung ang pelikulang I'm Perfect, December 25 na po, official entry Yan. to the Metro Manila Film Festival. Nako, sigurado ako, Eric, iiyak ako sa pag napanood ko yun. At makakatuwa siya kasi rated G siya. So, pwede siya sa lahat. Pwede siya sa lahat. Mm-mm. So yun, talagang maantig. Sabi nga ni Exciting. Cristel, ang sabi ni Cristel, huwag kalimutang magdala ng Panyo or at tissue. No, at dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, no, may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok po namin talaga dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impila ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live po ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. At sa Facebook page din po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod programa, ang Salam Radio. Muli sa ngalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja ng Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Merry Christmas, Budget Peeps! Yun!